In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, mga nakikinig at nanonood ngayon. Meron naman tayong kunting katekesis. Ang topic natin, ang Diyos ay relasyon, hindi lang impormasyon. Ito ay batay sa katekesis ni Papa Leo XIV at sa Catechism of the Catholic Church. Pinaalalahanan tayo na ang Diyos ay hindi lamang nagbigay ng kaalaman tungkol sa kanyang sarili. Ang Diyos ay lumapit sa atin upang makipag-ugnayan. Si Jesus ang ganap na pahayag ng Diyos. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi lang pag-alam, kundi pakikipagtagpo. Sa batayan natin sa Catechism of the Catholic Church, number 50, minarapat ng Diyos na ihayag ang kanyang sarili. CCC 51, nakikipag-usap ang Diyos sa tao bilang kaibigan. CCC 65, sa anak sinabi ng Diyos ang lahat. CCC 426, si Kristo ang sentro ng katekesis. CCC 459, naging tao ang salita upang tayo'y makabahagi sa buhay ng Diyos. Ang kabuuan nito ay si Jesus ay hindi lang guro ng aral. Siya ang mismo mensahe ng Diyos. Ito pa ang mahalagang paliwanag. Hindi sapat na marunong ka lang ng Biblia. Hindi sapat na kabisado ang dasal. Ang mahalaga, may personal kang relasyon kay Jesus. Tulad ng mag-asawa. Hindi sapat na alam mo ang birthday ng asawa mo. Dapat may ugnayan, usapan, at pagmamahalan. Ganun din sa Diyos. Halimbawa sa ating panahon ngayon, isang abalang empleyado bago pumasok, Panginoon, samahan mo ako ngayon. Hindi lang dasal, kundi pakikipag-usap. Ang magulang sa bahay, kapag nagkamali ang anak, magdasal muna tayo. Ipinapakita na ang Diyos ay bahagi ng pamilya. Ang taong may problema, hindi lang, Lord, tulungan mo ako, kundi, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Mayroong relasyon ng tiwala. Ang pagsisimba, hindi lang natupad ko ang obligasyon, kundi makikipagtagpo ako kay Jesus. Mayroong tagpuan, hindi attendance. Sa social media, hindi pakikipag-away, kundi mahinahong patutuo ng pananampalataya. Ikaw ay maging saksi, hindi keyboard warrior. Ano ang ating mga gawin bilang mga Romano Katoliko? Una, maglaan ng oras sa Diyos araw-araw. Kahit 5 to 10 minutes.
Pangalawa, madalas na kumpisal at Eukaristiya. Dito natin personal na natatagpuan si Kristo. Pangatlo, mamuhay ayon sa aral. Ang pagpapatawad, katapatan, at pag-ibig. Pang-apat, ibahagi ang pananampalataya sa gawa, sa salita, at halimbawa. Ito ang pinakamaikling buod. Ang Diyos ay naghahayag ng kanyang sarili bilang Ama. Si Jesus, ang ganap na pahayag ng Diyos. Tayo ay tinatawag sa relasyon, hindi lang sa kaalaman. Ang tunay na Katoliko ay may buhay na pakikipagtagpo kay Kristo. Ito ang isang linya. Hindi lang tayo tinuruan ng Diyos kung sino siya, lumapit siya sa atin upang makipag-ugnayan. Ang pananampalataya ay pakikipagtagpo, hindi lang pag-alam. Hanggang dito na lang. Sa sunod naman na Sabado. Sorry, nakalimutan ko kahapon. Na-busy ako kahapon. Ngayong linggo ko ito na hayag sa inyo. Magandang tanghali sa lahat. God bless.